Hello, Miling Stevie Fan. This is Miling po. Kamusta po sila? Sana po nasa mabuti silang kalagayan. This is Miling po. Sa mga hindi nakakakilala sa atin, hello po sa inyo. Tayo po ay may share at tayo po ay busy sa ating kitchen. Yan po ang ating gagawin. So, let's bolt in. Yan po ang ating gagawin, mga kamiling Stevie Fan. Try po nating mag-bake ng pizza at para may makain po tayo. Ito po yung ating yeast at meron po tayong sugar, cooking oil, salt, all-purpose flour po. Meron po tayong pizza sauce, meron po tayong tidbits. Wala lang po tayong bell pepper. So meron po tayong ham, pepperoni. Ito po yung ating cheese. So try po nating gawin ang ating pizza. Let's bolt in. Ayan, mga kamiling Stevie Fan, nagawa na po natin ang ating mga ricado. So, wala lang po tayong bell pepper. So, kompleto na po yan. So, let's bolt in. Ayan, mga kamiling Stevie Fan, ito na po ang ating mga ingredients na pagsasama-samahin. At meron po tayong half cup of water. So, meron po tayong may yeast po tayo, and meron po tayong sugar and salt and oil. At ito po ang ating all-purpose flour na 1.5 cup. So, ilalagay ko po sa description box ang ating ingredients. So, ilagay na po natin ang ating mga ingredients. So, try po natin tunawin ang ating mga ricado na ating gagawin. So, yan, kailangan po mas malinis ang ating mga kamay. So, may sugar po tayo, may yeast, may salt. At ating hahaluin po kasi matagal pa po ito. Dahil hintayin nyo pong mag 15 minutes bago po mag inyong mga liquid. So, ito po ang ating ayan, lumubog siya. So, ito po ang ating oil. So, ang oil po natin is 2 tablespoon oil. Ito po ang ating ginamit na measuring. So, ito po kasi is half. So, yan. Hintayin lang po natin siya ng 15 minutes. At para umokay po siya. Ayan, kamiling Stevie Fan. Ito na po yung activated nating yeast. At ito po yung ating all-purpose flour. So, kailangan po is i-activate nyo siya para po maging okay. Kung yung yeast po ninyo ay hindi nyo gagamitin, lagay po nila sa ref para po long days to use po yung inyong active yeast. Based on experience, yan po ang ating ginawa. So, usually may natitira po tayo. So, try po natin i-pour out ang ating liquid sa ating all-purpose flour. So, madali lang naman po mag-bake. Ang gawin lang po nila is kailangan may mga po sila materials na gagamitin, mga ingredients. So, pwede naman po kayo magtinda. Unless na pang lang po, family use yung inyong gagawin. So, matagal po ang pagbibake na ang ating gagawin kasi sa yeast pa lang 15 minutes na. So, this one 1 hour after po. So, ganyan ang aking ginagawa kung ayaw nyo pong messy ang inyong kamay. So, mamumuo naman po siya. So, i-activate lang ng 1 hour ulit. So, hintayin lang po natin.
O, baligtad pa na yung ating nagawa. So, ito po yung ating, minamasa po natin yung ating dough. So, para po magdikit-dikit siya. So, pwede naman po yung roller ninyo is yung glass. Para-paraan na lang po kung wala kayong gamit sa bahay. So, ganyan lang po ang ginagawa ko. Ano po ito sa ating machine? Masyado po siyang maliit para sa ating machine. So, hintayin lang po natin. So, ang gagawin po natin is i-roll natin paloob po at ating pong aanihin siya, bibilugin. Yan. Pasok nyo lang yung kamay nyo sa ilalim para po mag-close yung inyong dough. Yan, ganyan lang naman po. Yan. Sasara nyo lang po siya. At lalagyan po natin ng cooking oil para hindi po siya mag-dry. At atin lang po siyang babasain ng oil para po umalsa na ang ating dough. Yan. Ganyan lang naman po. So, hintayin lang po natin na ating takpan. Mag-countdown po kayo ng timer na 1 hour. So, hintayin po natin. Dito naman po tayo. Tayo po ay gumawa ng round parchment paper or baking paper po ang tawag dito. So, i-circle nyo lang po kasi mas effective po ito para mabilis matanggal ang inyong pizza sa anyong pan. So, pwede po natin lagyan ng oil yung ating parchment paper. So, naparami tayo. Ayan. Ganyan lang naman po. Lagyan po nila dito sa loob para hindi siya makawala. Ayan. Pasok lang po natin yan sa oven para po habang naghihintay tayo, lagyan po nila ng clip habang wala pa po yung inyong dough. So, ganyan lang po ang aking ginagawa para mapabilis ang buhay. Yan, hintayin lang po natin. Ayan, Kamiling's TV fan, nakapagpainit na po tayo ng ating oven. So, hintayin po natin. Ayan, Kamiling's TV fan, nag-rise na po yung ating dough at ating gawin na po. So, naka 1 hour na po yung ating dough at nag-rise na siya. Atin lang pong i-flatten ng 12 inches. So, yan lang naman po. I-round lang natin siya at palalakihin. So, 12 inches hanggang dito po. So, hintayin lang po natin. So, nagawa na po natin ang ating plate na nalagyan na natin ng oil para hindi po siya dumikit. At ating pong, ayan, ang ating nagawa. So, try po natin kunin. At ilagay po natin sa ating plate. Hintayin lang po natin. So, stretch out lang po natin ang ating, ating dough sa ating plate para po siya. Umayon siya sa, sa ating plate. So, higit-higitin nyo lang po siya. Ganyan lang naman po yun. At the same time, para po hindi siya hindi siya magbubble sa ating kapag binig po nila is ipiprick po natin para po ganyan, ipiprick lang po. Kasi pag hindi nyo pinprick, magbabubble po, magbabubble at saka yan. Ganyan lang naman po. At una po nating ilagay ang ating pizza sauce.
At ating scattered pong ating pizza sauce. So, kung gusto po ninyo matutunan ng ating pagpipizza at meron naman po kayong machine or oven, pwede naman po. At panoorin nyo lang po yung ating mga previous pizza na ginawa. So, yan. Ganyan lang naman po siya. Spread out nyo lang po ang inyong sauce. Para mag-even po siya. Yan. Okay na po ito. Pwede naman po nilang yan. Ganyan lang naman po. At ating pong unang ilagay ang ating cheese. Ano lang po nila, tawag nun, ikalat nyo lang po. Para po mag-even yung inyong cheese. So, 1 cup po ito. Yan. Saka nyo po ilagay yung toppings. So, ang toppings po natin is ito na po yung ating mga toppings. So, lagyan lang po nila ng isa-isa. Depende po sa inyo kung gaano kadami. So, yan. Hintayin lang po natin. Ayan, kamiling Stevie fan. Ayan na po yung ating toppings at hinihintay po natin ang ating oven. So, hintayin lang po natin. Ayan, nag-alarm na po. Papasok natin siya. So, naka-preheat na po tayo. Lagay na po natin ang ating pizza sa loob. At nakaset na po siya sa top at the same time sa 220, 15 minutes po. So, ingat lang po at baka po tayo mapaso at mainit. Lagay po natin ang ating temperature kung magana ba o hindi ang inyong mga temperature. So, 15 minutes lang naman po. Yan. Nakaset na po siya. Hintayin lang po natin. Ayan, ilang minutes na lang po. At ano na siya, mag-off na ating pagbe-bake. So, hintayin lang po natin. Ayan, kamiling Stevie fan. Tapos na po yung ating nag-alarm na po siya. So, kunin na po natin. So, hintayin lang po natin. At mainit siya. At atin na pong kunin. Ayan. Ayan na pong itsura niya. Tayin po natin. Ayan mga kabiling Stevie fan ang ating pizza. So, try po natin ikat. Pero mainit pa po ito. So, ganyan lang naman po ang ating masarap na pagkain for today. At ating pong ikat. At hintayin po natin. Ayan mga kamiling Stevie pa, nakat na po na natin ang ating pizza. At yan na po ang masarap nating pizza for today. At dalawa lang naman po kami. So, mag-share na lang po tayo sa iba kung gusto po nila. So, hintayin po natin. Ayan, ang ating pizza. Nakain na po natin ng isa. Nakarating ka po sa ating pinali na ating pagbe-bake ng pizza. Ito na po ang ating pinakamasarap na part, ang ating taste test. So, paki-ano lang po sa ating description box at pwede na po kayong magluto at napakasarap po ng ating pizza. Anytime, pwede nyo nang gawin. Yan. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating machine kasi wala na po siyang mga icon. Nabubura na.
So, wag po ninyo isprayan ng alcohol sa paglilinis. So, natatanggal yung mga marks niya. So, diba sa thumbs up po sa ating binig? Comment down below. Subscribe po sila sa ating channel. And add us sa Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. And support po sa ating channel to play the ads and video. At isa-shoutout po natin inyong mga names and channel sa ating next video sa antabayanan po nila. So until next time po, happy eating, bon appetit!